Sa Ebanghelyo, binigyan tayo ulit ng isa pang talinghaga. Ang kausap ni Jesus ay mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan para ipaliwanag sa kanila ni Jesus kung paano sila nagiging sa kanilang paglilingkod. Hindi muna diniretso ni Jesus, kundi nagbigay muna ng talinghaga. Talinghaga ng katiwala sa ubasan. Sabi po doon, mayroong may-ari ng ubasan. Sabihin nyo nga po, ubasan. Ngayon tulog na. Ubasan. Yan. Mayroong may-ari, ha? Mayroong may-ari ng ubasan. Inayos niya ang kanyang ubasan. Nilagyan ng bakod. Tinamnan niya ng mga ubas. Etong ubasan na ito, maayos na yan. Umalis lang siya o aalis siya, pupunta sa ibang bayan. Siguro magtatanim din doon, magtatayo din ng ubasan. Kaya sabi po doon, ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa kanyang mga kasama. Mayroong may-ari, ipinagkatiwala sa iba ang kanyang ubasan. Hindi sa kanila ang ubasan. Malinaw? Uy, okay ba? Aalis na naman tayo na wala tayong... Okay. Kaya makalipas ang ilang panahon o ilang buwan, ilang linggo, panahon na ng pagpipitas, panahon na ng pag-aani. Kaya yung may-ari ng ubasan, nagpadala ng mga alipin para kumuha ng share, ng parte doon sa aanihin. Hindi nagpadala yung may-ari ng ubasan para sabihin, kukunin ko na ang aking ubasan, babawiin ko na ang aking ubasan. Ang sinabi lang ay, para kunin yung parte. Yan. Pero anong ginawa ng mga pinagkatiwalaan? Binugbog yung isa, pinatay yung isa, binato yung isa. At yung kahuli-hulihan, yung nag-iisang anak, yung tagapagmana, ay inilabas at pinatay doon sa labas ng ubasan. Hindi kanila yon. Pero, nung kumukuha ng parte, inangkin nila ang ubasang hindi sa kanila. Kaya sabi, tinanong ni Jesus, sa tingin ninyo, ano ang gagawin doon sa mga katiwalang yon? Doon sa mga buhong na iyon? Sila rin ang nagsabi mismo, yung mga tao, yung mga punong saserdote, mga matatanda ng bayan, dapat silang patayin din. Dapat silang alisin na. Pero hindi natin nalaman kung ano ang desisyon ng Diyos doon sa mga ito. Kasi ibinibigay ito ni Jesus sa kanila, baka sakaling malinawan ng kanilang isip na may mali sa kanilang pamamahala. Kasi itinilaga lang sila. Pinagkatiwala lang sa kanila ang templo, ang pamangalaga sa buong bayan ng Israel na mahalaga sa Diyos. Piniling bayan ng Diyos. Pero dito nga, ano ang ginawa nila? Naging mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan. Naging mapanlamang. Kaya nga sabi, di ba, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi, bakit ganon? Mabubuting ubasan ang itinanim ko. Bakit nagkaroon ng masama? At bakit sila pumapatay, nagpapahirap ng iba? Ano nangyari? Okay pa ba tayo? Yeah. Sige. Kaya tingnan natin, no? Ano mang mayroon tayo, tandaan niyo po ha, ano mang mayroon tayo, pari, mapa sa gobyerno, mapa sa simbahan, lahat na natin dito, wala tayong po pwedeng angkinin at sabihin, akin ito. Kasi lahat ng mayroon tayo, pag-aari ng Diyos, ipinangangalaga, ipinamamahala lang sa atin. Hindi atin ito. Ano bang pakiramdam mo kapag may isang tao
na ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang ari-arian. Ano ba ang nararamdaman ng isang tao pag ganon? Di ba masarap sa pakiramdam? May nagtitiwala sa akin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag mong sirain ang tiwala ko. Sige nga. O, sira na. Sira na agad. Pero di ba, pangalagaan mo, protektahan mo, ingatan mo ang tiwalang ibinigay sa iyo. Huwag mong sisirain dahil lamang sa personal mong adhikain, dahil lamang sa personal mong hangarin. Lalo't lalo na, huwag mong sisirain ang tiwalang ibinigay sa iyo dahil lamang sa pera. Kasi sa umpisa, ang bait-bait mo nung ipinagkatiwala ito sa iyo. Yung iba nga, nakikiusap, sige na, sa akin mo ipagkatiwala yan, aalagaan ko yan. Pero nung naibigay na ang kapangyarihan, nung binigay na ang posisyon, lumaki na ang ulo, yumabang na, nakalimot na, yung mismong nagbigay, hindi na pinansin kasi akin ito. Yan, di ba? Balikan natin yung kwento, no? Pinapunta ng may-ari yung alipin para kunin lang yung share. O, anong ginawa? Walang maibigay. Kasi nga, confidential po ito. Walang mai-report. Confidential na lang. Sa mga namumuno, hindi inyo ang Pilipinas. Binigyan lang kayo ng pagkakataon, ipinagkatiwala ito sa inyo para pangalagaan, para mas pagyamanin pa. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Dito lang sa atin sa Manila, hindi ninyo pag-aari ang Manila. Kaya kung lilibot tayo ngayon sa Manila, ano itsura ng Manila? Pinabayaan ba? Napapabayaan ba ang Manila? Dito sa Quiapo, hindi natin pag-aari ang paligid. Pero kailangan natin pangalagaan ito dahil ipinagkatiwala ito sa atin. Tabi-tabi po, no? Pero minsan yung mga nagtitinda sa paligid, minsan pakiramdam nila, amin itong pwestong ito. May kung inyo pala, pwede linisin ninyo, pangalagaan ninyo yung paligid. Minsan sa mga organization dito sa simbahan, no? Pinagkatiwala sa inyo ang maging coordinator, supervisor, headlay, pero hindi inyo ang organisasyon. Pero kung ipinagkatiwala sa inyo ang pamumuno, pamamahala, kamusta ka bilang namamahala? Magandang suriin natin at pagnilayan. No? Sa mga trabaho ninyo, ginawa kayong supervisor, ginawa kayong manager, ginawa kayong may-ari. Pero kamusta po? Yun yung magandang tanong eh. Kasi baka isang araw, bawiin yan ng tunay na may-ari. Buti nga kung babawiin lang eh. Di ba? Kasi kung babawiin lang, ibig sabihin, may pagkakataon pa tayo para ayusin at itama yung mga naging maling pamamahala natin. Ganon kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon po, no, indigent, no, yung mga indigenous people, sinasama natin, yung mga nakatira sa kabundukan, yung mga tribo-tribo, na minsan nagagalit tayo, bakit sila bumababa dito? Kasi sinisira natin yung tirahan nila. Kasi nga, may mga nag-iisip na mga tao, pag-aari namin ng bundok, pag-aari namin ng kagubatan. Kaya kinakalbo ang bundok, so, yung mga nakatira, bababa dito. Sabihin nyo nga ulit, katiwala lang ako. Sana manatili yun, ha? Huwag nating kakalimutan yon. Mayroon tayong pananagutan sa Diyos na nagbigay ng tiwala sa atin.
at patuloy na magbibigay pa ng tiwala. Amen?